Ang nobelang ito ay ang karugtong ng No Limit Tangere. Ngunit, sa pagkakataong ito, mas madilim at mapait ang kwento. Muling bumalik si Crisostomo Ibarra bilang Simon, isang misteryosong mag-aalahas na may layuning ipaghiganti ang kanyang nakaraan at pabagsakin ang mapanupil na pamahalaan. Sa El Filibusterismo, mas matindi ang tunggalian at mas matapang ang panawagan para sa pagbabago. Umaga ng Disyembre, nang maglayag ang Bapor Tabo, sakay ang nakakaparaming pasahero patungong Laguna. Nilalakbay nito ang paliko-likong ilog Pasig. Nahahati ang sakay nito sa dalawa, mga Insik at Indio sa ibaba, habang ang mga empleyado ng pamahalaan, praile at mga mahahalagang tao sa kubyerta. Ano ba't napakabagal naman ang barko na ito? Wala pa bang mas mabilis dito? Kasalanan talaga ito sa mga Indio. Mga sagabal sa mundo. Umagang-umaga, sinisira ng araw ko. Mga perwisyo. Kapitan, bakit naman ang bagal ng takbo ng vapor? Pwede mo bang palakasin naman ang makina? Lo siento, señorita, pero no es posible, sapagat tayo ay sasadsad sa palayan. Abala sa pagkukwentuhan ang mga pasahero sa kubyerta, ngunit walang isang lumapit kay Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. ¿Qué es esto? Napakaliko ng liko ng tubig na ito. Kailangan natin ito ituwid. Kailangan ituwid. Nakita mo ba yung proyekto ng isang praile sa Puente del Capricho? Hindi ito natuloy dahil kulang sa sakuna at kulang sa tibay. Ang tanging rason ng lahat nito ay dahil wala mabuting lawa dito sa Pilipinas. Bien. Eso es fácil. Hindi ko nababatid kung bakit wala pang nakaisip ito. Kailangan lang natin maghukay ng isang tuwid na daan mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ng ilog. Ang nahukay na lupa ay gagamitin upang pangtakip sa dating ilog. Pagtatabahuin natin ang mga bilanggo upang hindi tayo mag-aaksya ng maraming pera. Tu plano es muy bueno. Magaling. Paumanhin, Senyor Simon. Ngunit, hindi ako sang-ayon sa plano mong ito. Masyado atang magasto at mapaminsala ang proyektong ito. E di sisirain natin, Ginoo. Hindi ito maaari dahil magbubunga lamang ito sa isang himagsikan. Lo que dices es correcto. Marami nang magsikan ng bansang ito. Mga ba ang silbi ng mga fraile sa bansa kung hindi nila kaya pigilan ang mga revolusyon? Nahihibang ka na ata, Senyor. Ang aking naisip sa ilog na ito ay ating pilitin mag-alaga ng mga ito. Ang lahat ng nanirahan malapit sa ilog. Sa gayon ay mas lalalim ang lawa dahil sa mga susong pagkain nito. No, ese no se puede detener. Hindi ako sang-ayon sapagkat dahil sa mga itik na yan, dadami ang mga balot. Nandidiri ako sa balot. Eso es una tonteria. Masikip na masikip sa ilalim ng kubyerta, puno ng mga pasahero at kargamento. Magkakasama ang mga maleta, tapimpi at mga bakol sa isang masalimuot na kalagayan. Malapit din ang mga tao sa makina, kung kaya't nagkahalong amoy ng mabahong singaw at langis ang bumabalot sa hangin. May mga batang naglalaro ng baraha, may ilan ding nag-uusap, at may mga taong nakahiga. Tila patay na sa sobrang himbing ng kanilang tulog. Sa kabila ng lahat ng ito, may tatlong lalaking nag-uusap.
Kamusta na ba ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Ganun pa rin. Ayaw niya pa rin magpagamot. Pinapunta niya nga ako sa San Diego upang makapagbantay sa kanyang pinapaupaang bahay. Sa tingin ko ay kanyang ginawa yun upang makahipid siya ng opyo. Kasalanan talaga ng mga Chino ito. Salot na opyo. Sayang talaga at ginagamit pa naman niyang gamot noon, kundi dahil sa mga Chinong walang alam ni isang Latin na salita. O por syerto, kamusta na nga pala ang balak mo magpatayo ng Akademya de Castellano? Palagay ko, may hirapan tayo dyan. Matutuloy po ang papatayo. Hinintay na lamang namin ang permiso galing sa Kapitan General. Kausapin siya ni Padre Irene. Ngunit hindi sang-ayon si Padre Sibayla, kaya't baliwala rin yan. Oo nga po, kaya dito siya para kausapin ang Kapitan General sa Los Baños. Kahit nabigyan kayo ng permiso ng Kapitan General, ay saan kayo hahanap ng pondo? Pag-aambagan po, magbibigay ang bawat mag-aaral at hati din sa Pilipino at Estina ang mga magtuturo. Ang bahay ng mayaman na si Macaraig po, ibigay niya ang kanyang bahay sa amin. Hindi naman sa hindi ako sang-ayon sa iyong mga plano. Ngunit noong panahon namin ay kami pa mismo ang nag-aaral ng wikang Latin dahil nakasulat sa wikang ito ang aming mga libro. Nasa wikang Kastilan na nga ang iyong mga libro at hindi itinuturo sa inyo ang wikang ito. Masama na talaga ang panahon ngayon. Mga Diablo! Ang mga matadala talaga, gustong-gusto mangubsa ng bagay-bagay. Pakinabang kaagad ang gusto makuha, hindi man lang pinahihirapan. Teka, may iba ako. Anong sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Hindi siya sang-ayon sa napili kong mapakasawa. Sabi ko naman wala na siya magpintas kay Polita. Maganda, mayaman, at mabait, kahit na siya isang ulina. Oo nga naman, napaka-perfecto ng iyong dilag. Liban sa isa. Tsaka, alam mo ba, inutusan ako hanapin si Don Divorcio? Oh, eres pobre, amigo! Sigurado akong nangako ka upang hindi mawala sa'yo si Paulita. Si, es una locura. Ngunit, ang problema ay sa amin natadago ang kanyang asawa. La merda! Kaya pala ayaw nang makiat ng iyong tiyo sa kuberta dahil sigurado siyang pag-uusain siya ni Donya tungkol kay Don Tiburcio. Aba, Basilio, nandito ka pala. Magbabakasyon ka ba? Sino itong kasama mo? Kababayan mo ba siya? Siya nga pala. Kung sa probinsya? Di mo ba alam? Hindi gaano akong napupunta doon dahil walang pumipili ng alahas. Marahil ay puro mahihirap ang mga tao doon. Ayaw namin bumili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Huwag kang magalit, binata. Wala akong masamang ibig sabihin doon. May nakapagsasabi nga sa akin na ang mga parokya dito ay hawak ng isang klerigong Indio. At kapag hawak ito ng isang paring Indio, tiyak na mahirap ang bayang ito. Ang mabuti pa'y siguro ay uminom na lamang tayo ng serbesa para sa ikauunlad ng inyong lalawigan. Sige na! Maganda sa katawan ng serbesa. Nasabi pa nga ni Padre Camora ay walang sigla ang bayang ito dahil sa rami ng tubig na iniinom. Matamis ang tubig at nakakapatay ng apoy. Ang tubig rin ay maaari pumuksa ng isang katauhan o lumunod ng mundo kapag naging dagat. Magaling! Ngunit, pagtatawahan na lamang ni Padre Camora ang iyong mga sinasabi. Hindi ka panipaniwala ang mga ganyang bagay. Pero, Pinapatawag ako ni Padre Florentino. muchas gracias. Ipinapatawad niyo raw po ako, Yo Padre. Bueno, Alcaístas, napipilitan ako sa pilingan ng kapitan na pumunta sa Cubierta. Kaya ikaw, iwasan mong magpakita sa kapitan upang hindi ka maaanyahang pumunta sa Cubierta. Klaro? Opo, Yo Padre. O siya, alis na ako. Baka sabihin nila ay naambuso natin ang kapitan. Nawala na ang init ng pagtatalo nang dumating si Padre Florentino sa kubyerta.
Sa halip ay napuno na ng ingay dahil sa tawanan at kwentuhan. Nagkumpulan ang mga pare at mahahalagang tao sa lipunan at pinag-uusapan ang pagtanggi ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis at bayarin sa simbahan. Kaya equivocasin mo. May alamat ang magandang tanawin. Narinig mo na ba tungkol sa alamat ng malapad na? Ibahagi mo kayo sa akin yun. Nung hindi pa nakarating sa Pilipinas sa mga Kastila, ay sinasamba ng mga tao ang malapad na bato ay paniniwalaang tirahan ng Kristo. Gayon pa man, ito ay nagsimulang naging tirahan ng mga turista na maharang sa mabangka na mawala ng babahiin sa iyon. Ngunit wala pa rin kasing ganda sa alamat ang yungit ni Doña Geronima. Teka, may iba ako. Kapitan, alam ba kung sino pinatay si Ibarra? Ibarra! Tumingin kayo doon. Ayon sa mga kwento, 13 taon na ang nakalipas. Hintugis noon ng mga kawal si Ibarra nang siya'y tumalon sa lawang ito at binaril hanggang na siya'y maglaho sa kanilang paningin at dumaong sa may pampang. Ang tubig ay naging kulay dugo. Kasama na niya ang kanyang ama sa lawang ito. Kaya't pala't nakamura ang kanyang libing. Hindi ba, Padre Camora? Ang isang pilibustero ay hindi-hinding magkakaroon ng isang marangyang libing. Si Telesforo, o mas kilala sa pangalan na Thales, ay anak ni Tandang Selo. Si Selo ay isang mangangahoy na, bagamat puti na ang buhok, ay malusog at malakas pa rin ang pangangatawan. Inaalagaan ni Thales ang isang bahagi ng lupain sa kagubatan dahil sa palagay niya ay wala nang nagmamay-ari nito. Kasama niya roon si Tandang Selo at ang kanyang asawa at anak. Nang malapit na ang anihin ng mga unang tanim ay inangkin ng korporasyon ng mga pari ang lupain at hinihingian nila sa Thales ng 20 hanggang 3 piso kada taon. Habang lumalaki ang mga ani ay lumalaki rin ang buwis na hinihingi. Dahil maganda ang mga ani sa mga nakaraang buwan, napag-desisyonan namin na pag-aaralin kayo sa Manila. Totoo pa ba, Ama? Oo naman, Ama. Naalalan ko si Basilio, Ama. Nasa Manila siya ngayon at nag-aaral. Balita ko ay napakagaling niya. Sa susunod na taon ay magtutungo ka na rin sa Manila at mag-aaral katulad ng ibang mga dalaga. Opo, nasasabi ko po ako. Makikita ko na ulit si Basilio. Oh, Selo, mabuti andito ka. Andyan ba ang anak mong si Thales? Dito po siya, Padre. Tuloy po kayo. Sisingilin ko lang siya sa kanyang buwis. Buwis? Ano't buwis na naman? Kababayad lang namin nung nakarang buwan ah. Nung isang buwan pa iyon, kailangan mong magbayad. Ang buwis ngayon ay 200 piso. 200 piso? Sumusobra na yan ah. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Thales. Hindi ko na problema iyon. Kung ayaw niyong umalis, ipapatanim ko sa iba itong lupa na to. Madali mo lang sabihin yan kasi ako ay isang mamang. Ngunit hindi ko ibibigay ang lupang ito sa taong hindi kayang higitan ang ginawa namin para nito. Tama na, anak. Hindi tay. Didiligan niyo muna tugot pawis sa lupa ito ang baboy ko isusuko sa inyo. Cardias de la boca, no tienes respeto por esta provincia de ti. Kung ayaw niyong magbayad, kukunin namin tong anak niyo. Dapin niyo siya. Wag! Huwag ka natin anak! Bitawan niyo ang aking apo. Huwag kang makialam. Wag! Ay! Ama, tulong! Ama! Bitawan niyo ako! Ama! Tulong! Hindi nagbayad ng anumang pera si Thales upang makuha ang kanyang anak. At kahit ang utos ng Kapitan General na babawiin ang lahat ng baril ay patuloy pa rin ang pagbabantay ni Thales sa kanyang pananim gamit ang palakol. Nalaman man ni Huli na nakuha ng mga tulisan ang kanyang ama at makukuha niya lamang ito kapag makapagbigay siya ng 500 piso.
Ibinenta ni Huli ang kaniyang mga alahas upang siya ay makapagbayad. Liban lamang sa isang agnos na may brilyante at esmeralda na bigay sa kanya ng kasintahang si Basilio. Ngunit hindi ito sapat, kaya namasukan siya bilang isang kasambahay. Huwag mo akong iwan ako. Huwag kang umalis. Kailangan ito. Umupo ko. Dumating si Basilio sa San Diego sa kasagsagan ng bisperas ng Kapaskuhan at kasalukuyang inililibot ang posisyon ng Noche Buena sa mga lansangan. Detener el carrito. Maganda gabi po. Ahi abaho. Bakit walang ilaw ang karumata mo? Sagot! Bawal yun! Ilabas mo ang iyong sedula! Wala po ako sedula! Talaga naman! Nagmamakaawa po ako. Ihahatid ko lamang ang aking sakay. Maghahating gabi na naglalakad si Basilio sa kagubatan na noon ay pagmamay-ari ng mga Ibarra. Dahil wala na sila, ay binili ito ni Kapitan Tiago. Tumigil si Basilio sa harap ng malaking bato sa gilid ng malaking puno ng balete. Ina, kamusta ka na po? Maligayang Pasko po sa inyo. 2 buwan na lang at magiging isang ganap na doktor na ako. At babalik ako, ina. At pakakasalan ko si Huli. May tao ba doon? Sino ka? May tao ba doon? Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? At bakit naman ako papayag? 13 taon na ang nakaraan nung tinulungan niyo akong ilibing ang bangkay ng aking ina at sunugin ang bangkay ng isang lalaki. Hayaan niyo po naman akong magpasalamat ako sa inyong ginawa. Bakit? Sino ba ako sa tingin mo? Kala namin ay patay ka na. Ngayon at alam mo na ang aking plano, ay magiging sagabal ka lamang. Kayang-kaya kitang patayin at walang ni isa ang makakaalam kung sino ang pumatay sa iyo. Iisipin lamang nila na mga tulisan ang pumatay sa iyo. Ngunit, ay hahayaan kitang mabuhay dahil alam ko ang mga dinanas mong hirap at pareho tayong may utang na kailangan singil. Kaya't bakit hindi tayo magtulungan? Ngunit, yan ang problema sa kabataan ngayon. Wala kayong ginawa, kundi purihin ng mga Kastila. Akala nyo ba ay magiging pantay ang pagtrato nila? gusto ko lang naman na magkaisa tayong lahat. Ang absurdo! Ang dali ninyong malinlang sa kanilang mga pangako. Kailanman ay hindi magiging Kastila ang pambansang wika ng bayang ito. Habang angkin ng bayan ang sarili nitong wika, ay may sarili tayong pag-iisip. Kailangan ng bayang ito ang tulong mo, Basilio. Gamitin mo ang iyong talino at lakas upang matuwid ang lihis na pamamahala sa bayang ito. Ngunit nais ko lamang ay maging doktor. Huwag mong kalimutan ang nangyari sa ina at kapatid mo. Kailanman ay hindi ko sila kinalimutan. Ngunit wala akong pera at pangalan. Tutulungan kita. Ano bang mangyayari? Paghiganti ko sila? Hindi naman sila mabubuhay nito. At higit pa sa lahat, maraming tao ang nadadamay. Isipin mo na lamang na magbibigyan mo ng hustisya ang mga mahal mo sa buhay. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Pwede bang ipagbahala na lamang natin ang sulinaning ito? Ang pagsasawalang bahala ay isang gawain ng duwag. Walang maaalipin kung walang magpapaalipin. Bakit? Sa tingin mo, kapag nagkaroon ka na ng sariling mong pamilya at tahimik na buhay, masasabi mo ba na tuluyan ka ng malaya?
Pag-isipan mo ang aking alok. Alam mong bukas ang tahanan ko para sa iyo, Basilio. Maraming salamat po, Ginoo. Mauuna na po ako. Bukas ka lang magsisimula huli. Bukas po? Pero Pasko po bukas. Abat kung ganyan ay balik mo ang perang pinahiram ko sa'yo. Opo, babalik po ako. Lolo, maligayang Pasko po. Aalis na po ako. Sabihin mo na lang kay tatay na nakapasok ako sa isang murang kolehiyo. Paalam po. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang pagkapipi ni Tandang Selo. At nang makarating ito sa amo ni huli na si Hermana Pichang, ay sinabi niya na ito ay parusa ng Diyos dahil hindi marunong magdala ang dalaga. Alam mo na ba ang nangyari sa lolo ko huli? Bakit? Ano pong nangyari? May masama bang naganap? Alam mo huli, pinaparusahan talaga ng Diyos ang mga tao para malaman nila na makasalanan sila. Ano pa bang ibig ninyong sabihin? Na ang babaeng katulad mo na malapit na ikasal ay hindi marunong magdasal. Napakalaking kayaan yon. Po? Opo. Pasensya na po. Eto, basahin mo ito. Diyos Christ, santo na matuto ka magdasal. Pero linisin mo muna ang bahay bago mo ito basahin. Nagtungo si Simon sa bahay ni Kabesang Tales upang magtinda at makipagpalitan ng alahas. Kabilang sa mga bumili sina Kapitan Basilio, ang kanyang asawa at anak na si Sinang, at si Hermana Pensyang. Marami ang humanga at bumili ng ilabas ni Simon ang mamahaling hiyas. O Kapitan Basilio, nandito ka rin ba para bilhin ng mga alam? Oo, kasama ko ang aking asawa at anak. Mabuti naman kung gano'n. Oh, Kapitan Amiga! Amiga, magandang araw. Anong balita? Ako, alam mo kasi parang na ngayon, alipit alam magdasal, alam mo pwede pa din, alam hiwan Espiritu Santo, kaawaan sa nasya ng Diyos. Mabuti at nandito na kayo. Ito, meron na ako mga alahas na ibinibenta. Mayroon akong kwintas ni Cleopatra, singsing ng senador at kabalyerong Romano at hikaw ng mga talakas sa Roma. Ay, parang gusto ko to. Bagay sa iyo, binibili. Narito rin ang iba pang mga pato. Ang esmeradang ito ay galing Peru. Ito naman ay galing India at perlas na galing sa Ceylon. Sapiro na kinuha mula sa Ceylon. Marami kayo mapagpipili. Subukan yung tingnan. Ginoong Simon, wala po ba sa inyong aglas ni Maria Clara? Isa iyong relikaryong may brillante at esmeralda. Alahas iyon ng kaibigang monha. Bihira na magkita ang agnos na ayon, at balita ko rin ay may nangangayat na raw ang dating may-ari ng si Maria Clara sa kumbento. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mangarap pa. Ginoo, maaari ba kita makausap sa lang? One moment. Ito, Maganda. Magkano mo ba ito ipagbibili sa akin? Mag-iisipan ko muna. Sasabihan ko muna ang aking anak na ibenta ko ang kanyang alahas. Babalik ako mamayang gabi. Sige, kung yan ang nais mo.
patawarin ninyo sana ako at ninakawan ko kayo. Ipagpapalit ko ang agnos ni Maria Clara para sa inyong revolver. Kailangan ko ito sa aking pagbumundo kasama ang mga tulisan. Ipinagpayo ko ng mag-iba na laman kayo ng landas upang hindi ka mahulog sa aming mga kamay. Nagpapaalam, Telesforo Juan de Dios. Sa wakas, nakukuha ko na ang aking hinihiling. Pumunta ang Kapitan General sa Buso-Buso upang mangaso kasama ang banda ng musiko. Ngunit wala itong nahuli kaya pinag-utos din na bumalik sa Los Baños. Naglaro si Kapitan General kasama sina Padre Irene, Padre Sibayla at Padre Camora. Ano ba tong baraha mo, Kapitan? Talaga naman, no? Napakaswerte ko naman. Oh, ito, alas. Captain General, hindi ba magiging maganda kung isasara ang mga paaralan para pasugalan? Oo nga, at simulan na rin ang pagpapato ng paaralan para sa wikang Kastila upang sila ay matuto. Isasara ang mga paaralan para pasugalan? Magbibitiw na muna ako. May binabalak ako ukol dyan. At isa pa, payag na akong palayain ng matanda. Akala niyo ata yung umuutot ako ng pera. Galit na ang mga Indio sa pagbayad ng buwis. Si Padre Camora talaga. Si Placido Penitente ay isang mag-aaral mula sa Universidad ng Santo Tomas. 2 beses na nitong sinulatan ng liham ang kaniyang ina dahil nais na nitong tumigil sa pag-aaral. Likas na matalino at itinuturing na pinakamahusay na mag-aaral ni Padre Valerio si Placido. Isang araw, habang naglalakad si Placido sa daang eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas, ay may tumapik sa kanyang isang lalaki. Ito ay si Juanito Palaez. Si Juanito ay mapaglaro at bulero kahit na may pagkakuba ito. Paborito din ito ng mga guro kahit na bulastog at manluloko ito sa mga mag-aaral. Oh, kamusta ka na, Placido? Mabuti naman. Anong ginagawa mo sa bakasyon? Alam mo bang nagbakasyon kami si Tiani? Inanyayahan kami ni Padre Camora. Hindi ko alam, napaka-liberal niyang klase ng pari. Mahilig siya sa mga kasiyahan, katunayan niya ang pulos ng paghaharana ng aming ginagawa. At isa pa, hinarana namin ang nobya ni Basilio. Ano nga pala ang leksyon kahapon? Walang klase kahapon. Ganun ba? Magbigay ka na lang ng ambag para sa ipapatayong monumento. Ano? Magkano ba? 2 piso lang po, Placido. Ito. Halika na, mahuhuli na tayo. Hoy, Placido, sandali! Pwede bang lagdaan mo ito? Hindi ako basta-basta lumagdala kung ano-ano. Problema ba yon? Ang 2 kabineros Celestials ay lumagda na. Kahit na, babasahin ko muna. Napakahaba niyan. Petisyon ito sa para sa hinihinging permiso ni Makaraig para sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Mamaya na, narin yung aking guro. Ha? Ngunit Placido, hindi. Hay nako. Kayong dalawa, upo. Sagutin mo ang aking katanungan. Ang salamin ay nasa ibabaw ng pinagkakapitan nito. Isang substansya na walang pinagbago at di essential na ibabaw. Dahil ang ibabaw ay isang insidente lamang ng substansyang katuwang ito. Anong masasabi mo tungkol dito? Hindi ako sumasang-ayon. Ipaliwanag mo ang iyong sagot. Placido, anong sagot? Aray, walang hiya ka! Anong sabi mo? Ikaw, tayo,
Sagutin mo ang tanong ko. Ang sabi sa aklat, ang salamin ay gawa sa tarso o sa iba pang metal. Tama o mali? Yan po ang sinasabi sa aklat, Padre. Ilusok po. Huwag kang magmanano. Talagang hindi mo alam ang leksyon? Palagi ka kasing lumiliban. Tama na! Wala kang karapatan para alpustahin ako. Iwan na ang klase na ito dahil wala na akong balak mag-aral pa. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at sinabi niya ang nangyari sa Los Baños. Ang lahat daw ay tutol, ngunit hinayaan nila ang tataas-taasang lupon ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong yan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio, isang kasangguni ng lupon ang magdedesisyon. Ngunit kung hindi sama na si Don Custodio? Sinabi ko rin yan kay Padre Irene at sinagot niya ako na malayo na raw ang ating narating. Nagawa na ang ating kahilingan ay maiumang sa isang kapasyahan. Kung makukuha natin si Don Custodio sa ating panig, ay makakamit natin ang tagumpay. Sa papaanong paraan? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang insik na si Quiroga. Ang mananayo na si Pepay. May isang paraan pa. Maaari tayo lumapit kay Ginoong Pasta. Ang abogado na hinihingian ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung papaano natin siya lalapitan upang pag-uusapan si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalaguyong isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag kang ang maarte. Isipin mo lang kaginhawa ang ginawa mo noon. Kilala ko ang babae, si Matea. Huwag, mga Ginoo. Gumamit muna tayo ng mabuting paraan. Ako ang mag-uusap, Ginoong Pasta. Kung ako'y hindi magtatagumpay, saka natin gawin ang ibang paraan. Magandang umaga po. Naparito ako para may kausap po sa inyo na mamagitan sa aming panig. Naniniwala ang mga kabataan na labis kayo nagmamahal sa ayong bayang sinilangan. Kaya nais naming humingi ang tulong upang mapakiling sa amin si Don Custodio. Ayoko makialam sa ganyang mga usapan. Oo nga at mahal ko ang lupang sinilangan at naghahangad ng pagunlad. Ngunit hindi maaaring sumulong ng basta-basta. Masela ng aking kalagayan at maraming ari-arian. Kaya kailangan ko ng iba yung pag-iingat. Ngunit kahit na pagkakaunti ang mga nalalaman ko sa mga batas at mga pagpapasya sa ating bayan, ipinagpapalagay ko na hindi masamang makisa sa mga dhaki ng pamalaan at sikaping siya'y malisunod ng mabuti. Isa lamang po ang aming layunin, nagkakaiba lamang ng pumaraan. Kahanga-hanga ang iyong kasugutan, Binate. Ngunit hindi niyo pa rin ako mapapapayag. Napakapanganib ang makialam. Ang mapapayo ko ay pabayaan mo na lang gumawa ang pamahalaan. Kung gayo ay mauuna na po ako. Siya nga, Quiroga. Nasaan na pala ang 9,000 piso na iyong inutang? Wala na ako pela. Empleyado, opisyal, tininte, sundalo. Lahat sila utang akin pero wala bayad. Hindi akin alam kung paano bayad utang. Tulong ka kay Quiroga. Ngayon ko pa naman kailangan ng salapi pero alam mo namang kaibigan kita. Sige, kung gusto mo, gawin na lang nating 7,000 ang utang mo. Kayo'y nakapagpapasok ng adwana ng lahat ng iyong naisin. Mga kahon ng lampara, bakal, porselena, at mga 7 na baril para sa mga kura. O ano, papayag ka ba? Sige, payag ako basta kikita pela.
Pero, delikado kung tabado. Babaka huli tayo, sundalo. Kung maingay. Ngayong gabi, may darating na ilang kahong baril. Gusto kong tulungan mo akong itago ang mga ito sa iyong bodega. Takot si Kiloga. Meron ako balil. Madali akong kausap. Kung ayaw mo, ay pabayad ka ngayon. Sige. Hindi ako natakot. Tulong nakakuluga sa kaibigan. Pero, ikaw ingat. Huwag damay Kiloga ha. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Ang ganda naman ng mga babae dito. Ang ganda. Napakaganda talaga. Ay, kumukha mo ito. Kamukha mo rin ito. Kamukha nito si Ginoong Simon. Teka, nasaan na pala si Simon? Natakot atang pabayarin natin sa palabas ni Mr. Leeds. Baka na may nanangambang matunayan ng dayang palabras. Pumasok kayo sa aking tanghalan. Makikita niyo rito ang ulong nagsasalita ng pawang katotohanan. Demo! Umibig ako sa isang saserdote. Ang batang saserdote ng Abydos ay umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Ikinulong ako, ngunit tumakas at nagpunta sa lawa ng Moiris, pero doon ay pinatay ako. Nabigyan ako ng pagkakataon na bangunin ang kaluluwa. Naririto ako upang isigaw sa lahat ang mamamatay tao naglibing sa akin sa hukay. Mamamatay tao, lumapastangan sa aking kasintahan. Mamamatay taong alagad ng kademonyohan. Kademonyohan! 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 Wag! Hindi ako! Hindi ako! Oo. Ikaw nga, kurang may maitim na buto. Ikaw na magparatang sa kapwa. Ikaw na lumambastanganan sa Diyos. Ikaw na pumatay sa kapwa. Ikaw na demonyo. Demonyo! Demonyo! Pinatay mo ang dalaga. Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Patawad! Buhay pa siya! Buhay! Mahabag ka! Nakakainis na! Hindi na ako babalik doon! Oh, ba't nandito ka na? Hindi ba't may klase ka pa? Ayoko na! Hindi na ako papasok! Ngunit anak, nangako ako sa inyong ama na pagpatatapusin kita ng pag-aaral. Pero ina, Sige na anak ko. hindi ko alam. Alis mo na ako, ina. Yan kasi sinasabi ko. Wala kang mararating pag hindi ka nag-aral. Ngayon aalis ka tapos babalik lang din. Yan din ang mangyayari sa'yo pag hindi ka nag-aral. Nang lumabas muli si Placido ay nagtungo ito sa daungan. Doon ay nag-intay siya ng kaibigang mandaragat, ngunit nabigo kaya't nagtungo siya sa perya. Nakita ni Placido si Simon na dinala siya kung saan-saan. Hating gabi na nang makauwi si Placido. Kinabukasan ay masaya niyang pinariringgan ang nga pang-aral ng kanyang ina. Mga Indio na naman. Wala nang ginawang maayos at kangahanga.
Walang angking talino ang mga inyo na dapat ipagmalaki dahil sa pagganun. Siguradong masasawi lamang sila. Huwag na nating pagdamitin ng mga bilanggo sa helmet ay magbahag na lang. Napakagaling ko talaga! Ang aking pagpasya ay natapos na! Maraming tao ang nakapila sa Teatro de Variedades dahil may pagtatanghal ng isang nagnangalang Ginoong Hoy. Ang palabras ay isang dulang Pranses na pinamagatang Les Cloches de Corneville. Naging usap-usapan ang bantog na opera sapagkat salitang mahusay umawit at magaganda ang mga mukha at katawan ng mga artistang nagsiganap. Bandang 7:30 pa lamang ay naubos na ang mga tiket at may mahabang pila para makapasok ang mga tao. Napakaganda niyo ngayong gabi, mga binibini. Maraming salamat, Padre. Uy, Sagani. Magandang gabi, Polita. Naghintay ka ba ng matagal, mahal ko? Di naman. Sa katunayan na ay... Polita, kakarating niyo lang ha? Oo, ikaw ba? Magandang gabi sa iyo, Juanito. Ang napakagandang Donya. Kamusta po, Donya Victorina? Okay lang. Narito ka rin ba upang manood? Bueno, entonces, sumabay ka na sa amin. Polita, ven aquí. Stevia, mauna na ako ha. Sumunod ka. Oh, Isagani, naghintay ka ba ng matagal? Ang haba kasi ng pila doon sa palikuran, patawad. Yes lang. Halika na. Pasok na tayo. Donya Victorina, alam mo ba ang kantang iyan ay sikat sa Europa? Nakakapilip ka naman, Juanito. Ang dami mong alam. Oh, nandito pala si Juanito. Dapat si Polita kasama niya. Hindi nanood ng dula si Simon. Malungkot siya at balisa. Hindi rin nanood si Basilio. Matapos niyang tubusin si Huli sa pagpapaalila kay Hermana Penchal. Wala siyang inaatupag kundi pag-aaral, kundi na may pag-aalaga sa may sakit na si Kapitan Tiago. Napadala ho kayo, Ginong Simon. Kamusta ang may sakit? Maluba ang kanyang kalagayan. Mahina ang kanyang pulso at halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. Wala na rin siyang kaganang-ganahang kumain. Kumalat na ang lason sa buo niyang katawan at maaari siyang malagutan ng hininga anumang oras. Makinig ka sa sasabihin ko, Basilio. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng 1 oras ay sisiklab ang revolusyon sa hudyat ko. Naihanda ko na ang lahat at natitiyak kong ako'y magwawangi. Nandito ako para ialok sa iyo ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Kanino ka papanig? May panahon ka para pumili. Naghihintay sa iyo sa labas si Cabezon Tales. Sasama ka ba sa amin o ituturi mo kaming kalaban? Anong pasya mo? Ano bang maaari kong gawin? Napakadali lang, Basilio. Mamuno ka sa pangkat na papasok sa kumbento at kunin mo ang 1 taong bukod tangi sa akin at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara! Oo, nais kong iligtas mo siya. Pero si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Kaninang hapon lang ho. Ganap na 6:00. Hindi yan totoo! Buhay pa si Maria Clara! Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo siya gustong kunin! Sa sumunod na araw ay nagtakdang makipagkita si Isagani sa kasintahang si Polita Gomez. Naglalakad siya sa Paseo de Maria Cristina bago pa man lumubog ang araw. Dumidilim na ang paligid subalit wala pa rin si Polita. Tila nawawala na siya ng pag-asang darating pa ang kasintahan nang marinig niya ang papalit na karwaheng hila ng 2 kabayong puti.
Nasaan ang asawa ko, Isagani? Ho? Sabihin mo sa akin, asan ang asawa ko? Lo siento, senyor. Pero hindi ko po alam. Sabihin mo sa kanyang, patay man o buhay, gusto ko pa rin siyang makita. Matagal ng 10 taon paghihintay upang pag-asawa ko muli. Ano tingin mo kay Juanito? Masayahin siyang tao. Mapagbiro at magiliw. Tia, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino? Tia? Buti naman na nagkaroon din tayo ng oras para mapag-isa. Galit ka pa sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan na dahil sa pagsama ko kay Juanito? Ang aking tiya lang naman ang may gusto kay Juanito eh. Ikaw nga dyan kung kani-kaninong mga magagandang dilag mo na lang ang binibilang mo, ang iyong mga tingin. Hindi mo nga ako pinansin nung palabas. Sa tuwing pinagmasdan ko ang kabundukan, nakaramdam ako ng kalayaan. Pangarap ko na makitang malaya at maunlad ang aking bayan. Pangarap? Pangarap? Ang sabi ni Tia Turina, kailanman hindi na mahahango sa pagkabusabos ang bayan ito. Isa naman kasi siya hangal. Hindi siya mabuhay na walang alipin. Paano kung walang mangyari sa inyong pinaglalaban? Pakinig ka sa akin, Polita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung walang mangyari at namatay ako sa aking paniniwala, mamamatay akong maligaya, ipinaglalaban ang karapatan ng inang bayan. Polita! Halika na, maggagabi na. Sumabay ka na sa amin, Sagani. Nagtipon-tipon sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto ang 14 na binate upang idaos ang piging na iminungkahi ni Padre Irene at upang ipagdiwang ng kabiguan ng balak na pagtuturo ng wikang Kastila sa kamay ni Don Custodio. Mga Ginoo, isang natatanging sopas ang pansit lang na maraming halo at mga buto ng manok na ito'y handog kay Don Custodio. Mayroon pa tayong 3 ulam. Para kanino ang lungkang insip na yari lamang sa baboy. At ang lutang alimango, ipatungkol sa mga pagkain. Tatawagin itong tutang silent. Ang pansit ay mga insip daw sa mga Hapon. Ngunit inaangkin ng mga dayuhan at sila ang nagpilabang tulad ng pamalahan sa Pilipinas. Lahat ay nabubuhay at binubuhay ng bayan ito, ngunit pagkatapos ay walang pinakakasama kundi siya rin. Huwag kayong lubhang maingay. Alalahanin ninyong ang mga dingding ay may pandining na maaari ngayon na palang ay may mga lihim na naramdaman sa atin. Nasa piging ka ba kagabi? Sa dahilan pong masama ang lagay ni Kapitan Tiago at ako'y kailangang... Mabuti kung ganon at hindi ka dumalo. Ngunit hindi ba kasapi ka sa kapisanan ng mga estudyante? Nagbigay lamang ako ng bitaw. Kung ganon, ay dapat kang umuwi ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring mapasangkot sa iyo. Wala po akong sukat ipangamba tungkol dyan. Ngunit si Ginong Simon po, kaya wala... Sinugatan siya ng isang kung sino at salamat sa Diyos, hindi maaring may kinalaman siya roon. Ang mga estudyante ang nagsasangkot dahil sa mga paskil na may masasamang sinasabi at sa mga universidad para natagpuan. Ang vice-rector ang nagpatanggal at ipinadala sa pamahalaan. Una na po ako, Profesora. Oh, Basilio, marangal ko ang kaibigan. Ngayon na parito ka samantalang no'y waring nilalayuan mo kami. Kayo ang taga-Calian Lauger at nag-aaral ng medisina. Mabuti at kayo na ang nakusang na parito. Kayo'y aming dinarap. Bakit po pati ako'y? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Halina sa aming sasakyan at ibabalita ko sa iyo ang nangyari sa piging na dinaluhan namin kagabi. Kaibigan,
Ang tulong ko ay maaasahan mo. At sa iyong pagtatapos ay anyayahin natin ang mga ito. Isagani, nais ko kayong kausapin ni Padre Fernandez. Ano kayang kailangan niya? Si Padre Fernandez ay isa sa mga praile na kasama sa mga usapan sa Los Baños. Nung pumasok si Isagani sa silid, ay nakitang naghihintay ito. Ginoong Isagani, mula sa aking bintana ay narinig ko kayong nagtatalopati. Marami na akong kabataan ay naturoan, ngunit wala pa akong nakitang naglalakas loob sa kanyang panindigan tulad mo. May mga naninira sa amin ng talikuran, ngunit sa harapan ay humalik sa kamay. Ano ang ibig mong gawin namin sa taong ganoon? Hindi niyo po sila masisipan. Naturuan sila na maging mapagkunwari at pigilin ang kalayaan ng salita. Ngayon, matanong kita, ano ang gusto ng mga mag-aaral na Pilipino na gawin namin? Tuparin ninyo ang tungkulin. Bakit? Hindi man namin yung ginagawa? Padre Fernandez, kayong mga praile, bilang mga guro, ay may tungkulin na hubugin sa lalong mabuting paraan ang pangangatawan at pag-uugali ng mga kabataan. Ngayon, ako naman ay may tanong. Matupad ba ng mga praile ang kanilang mga pinanagutan? Ngunit, akinadlangan ang pagtuturo. Kahit ang mga bilanggo ay tinulungan at pinakinggan ng pamalaan. Ngunit kami mga mag-aaral ay napabayaan. Nagpas ka sa ating pinagsunduan, Isagani. Hindi, Padre. Tinatalakay ko pa rin ang mga suliranin ng mga pag-aaral. Ang pag-adlan ng mga praile sa aming pagtututo, ang sanhi ng aming kawalang kasiyahan. Ang karunungan ay pinagkakaloob lamang sa sadyang karapat-dapat, pagkalooban ay pinagkakaloob iyon sa mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal ay kahalay-halay lamang. Bakit yung mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal? Iyan ang mga kasiraan na sanay mula pagkabata. Hindi po, Padre Fernandez. Ayaw niyong suriin mabuti ang ugat ng suliranin. Kung naman kami, ay kayo ang may gawa. Sumasang-ayon ako sa inyo na kami mayroong mga kahinaan. Sino ang dapat sisihin sa mga ito? Kayo ba ang nagturo sa amin? O kami na sumusunod sa inyo? Nauunawaan ko, kayo at kami nagsasayaw sa himig na isang tugtugin. Naniniwala ka ba na kami mga praile ay walang budhi at hindi nagnanasa ng kabutihan? Ngayon, hinangad ng pamalaan ang aming kasamaan. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay may mga paniniwala, mga batas na mabuti ang layunin, ngunit nabumunga ang di magandang pangyayari. Ang bayan ay lalong sumasama kung napakaraming mga batas. Ang pagkawala ng pagtitiwala na kabaitan ng bayan ay magudyok sa kanila ng gumagawa ng kasamaan. Lumalayo na tayo sa paksa, ngunit aking masasabi na hindi nasa panamahalan o sa aming kasalanan, kundi sa aming lipunan mismo. Ang lipunan, na puno ng mga kapinsanan, ay nagiging dahilan ng kanyang sarili pagkasira. Ngunit hindi na binibigyang pansin ang inyong sariling kasiraan at ibigay focus sa pag-ayos sa mga kasiraan ng iba. Go! Ang Pilipinas ay nasa kamay ng mga Kastila. Ito yung kailangan mong tanggapin, Isagani. Ngunit, masyado na tayong napalayo sa paksa. Muli ko itatanong, ano bang hinihilin na mag-aaral mula sa aming mga praile? Huwag humadlang sa kalayaan ng pag-aaral. At sa halip, itaguyod ito. Ito ay isang malaking hiling. Para mo raning sinabi na kami mapatiwakal. Ang dapat niyong hilingin muna ay hindi napakabigat. Kung gayon, tumungo tayo sa mga kasabihan. Ikabubuti namang mag-aaral kung ayusin namang proteksyon pa nila mga ugali. Ano? Mayroon ba kong ugali na di naiibigan ng mga mag-aaral? Padre, hindi ko po kayo tinutukoy. Pinag-uusapan natin ang pangkalahatan. Marami isang mga mag-aaral na pumpasok sa silid-aralan. Tumalis na walang natutunan at paggalan rin sa sarili. Walang pumpilit naman sa kanila ang mga mag-aaral. Marami namang trabaho mahanap sa kabukiran. Tungkulin ng bawat tao ang kagalingan pa sa loob. Bukod dito, ang tao may katutubong hangarin na matamong karunungan. Lalo na kung ito ay pinipigil. Oo, Padre. May nag-uudyog sa kanilang mga mag-aaral. Ngunit walang tigil na niyang panalait. Kinikuha niyo ang lahat mula sa amin. Tapos nagtatawanan na kami mga pagkuling. Sapat na ba sa inyo na kami maging isang bayan ng mga magsasaka? Ang karunungan ba ay para sa inyo lamang? Hindi. Ang karunungan ay para sa taong karapat-dapat na magkaroon nito. Kung may mga masamang guro, ito ay dahil ng mga estudyanteng palaging nagrereklamo. Kung kailan magkaroon ng tunay na profesor, magkakaroon din ng tunay ng pag-aaral. Simulan ninyo, kayo ang nangangailangan ng pagbabago.
susunod kami. Sisimulan nga namin, Padre. Ngunit alam natin kung ano ang naghihintay sa isang mag-aaral na nakikipagtalos sa niyang guro. Kakausapin ko ang aking mga kapatid tungkol sa mga iyong mga sinabi. Ngunit, baka hindi nila paniniwalaan ang isang taong tulad mo'y totoo. Iyan din po ang mga hamba po, Padre. Maraming salamat po. Uuna na po ako. Saan ka pupunta, Isagani? Sa tanggapan ng pamahalaan sibil, titingnan ko ang mga paskin at makikisama sa iba. Ha? Ako lang naman ang iisip sa Pilipinas. Ang nagpapaaral ay masama. Napakasama sa Pilipinas. Dahil dito, tingnan ninyo ang nangyayari ngayon. Ang Maynila ay punong-puno ng takot at pagkabalisa. Ang balita na nagpipintong ay nagresulta sa iba't ibang mga reaksyon mula sa mga mamayan. Hala! Hindi na napunta sa aking tindahan ang mga praile. Meron ba naman akong bagong paninda? Ano ba itong nangyayari? Napakasama nito, napakasama! Nako, kailangan nakausapin si Ginoong Simon. Alam niya ano gagawin sa aking tindahan. Alam niya ano gagawin sa nakatagong baol at iba pa gamit. Ako ay takot na. Baka mahuli ang tinatago sa aking tindahan. Nandito na po tayo sa tahanan ni Ginoong Simon, ngunit ayaw niya magpakita kahit kanino. Si Don Custodio. Si Don Custodio naman ay hindi tumatanggap ng panauhin. Ay nako, binsed na lang ako hindi balita. Nang pumunta si Quiroga sa bahay ng batikang manunulat na si Benzaib, katulad ng kanyang naunang dalawang binisita, ay naghahanda din ito. Napakahanda nga na may dalawang revolver na nakalabas at ginamit pa itong pamatong ng papel. Dahil marahil sa takot sa armas, umuwi at nagkulong si Quiroga sa kanyang bahay at nagpalusot na masama raw ang pakiramdam. Magpakahinaw, yan ang hinayap ko. Ano na lang siguro kung wala ako noon panahon na yan. Tumanak na sana ang dugo. Walang napala ang pangkati na sa general. Nang hihinayan sila na wala si Simon. Kung di lang sana siya nagkasakit. Napakarangal ang libing kay Kapitan Tiago. Habang nakaburol ang katawan ni Kapitan Tiago sa bahay nito, napabalita naman ang pagkahuli kay Basilio. Higit na dinamdam ang balita tungkol kay Basilio dahil maaaring itapon o patayin ang binata. Oh, Hermana Bali, napadaan po kayo. Pasok po. Kamusta ka, Huli? Mabuti naman po. Mabuti? Hindi mo pa siguro alam ang balita. Ano po ang balita? Nakulong si Basilio. Ano? Ngunit hindi ako naniniwalang sangkot si Basilio sa nakasaad sa paskin. Tahimik at mabait na tao si Basilio kahit hindi niya yun magagawa. Hindi ako makapaniwala. Huli! Diyos ko, Huli! Ano nang mangyayari kay Basilio? Buti pa ay magdasal muna tayo para sa kanyang kaligtasan. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Sige na, magbihis ka na. Madali. Kagabihin tayo, Huli. Umuwi na lang po tayo kung ganon.
Hindi ba sabi ko sa'yo, kasama mo ako? Kahit huwag kang matakot. Ano naman gagawin sa'yo si Padre Camora? Talagang tagbukid ka lang naman? Halina, magbihis ka na! Parang awa niyo na po, Hermana Bali. Pawin niyo na po ako! Nauubusan ako ng pasensya sa huli ha! Huwag kang hangal! Bitawan niyo ako! Wala kang galang ha! Sige! Pabayaan mo ipatapon si Basilio o ipabaril sa daan! Go. Nasabi na nakalaya na ang mga mag-aaral. Gaya ng inaasahan siguro ng lahat, si Makaraig ang unang nakalabas, samantalay si Isagani ang huli. Ngunit, mas malubha pa sa huling nakalabas, ay ang kaawa-awang si Basilio, na nanatiling nakapiit. Si Basilio daw ay isang estudyante at halipin. Huwag siyang pakawalan. Paumanhin po, Kapitan. Pero isa raw po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina at mabuting mag-aaral batay sa kanyang mga guro. Kailangan niya lang ng isang taon na pag-aaral at patapos na siya. Sayang naman po. Di mas mabuti na manatili siyang nakakulong. Mas mabuti ngang madagdagan ng isang taon para maging mas mahusay siyang doktor. At para hindi masabi ng iba na wala akong pakialam sa bansa. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat at ang hawak niyang mga libro ay para sa medisina na sinulat ng mga Kastila at wala siya sa kainan at wala siyang ginawa. Ito ay mas mabuti pa para ang parusa niya ay makakatakot sa iba. Ganyan ang dapat na pamamahala. Sakripisyo ang isa para sa ikabubuti ng lahat. Sa hakbang ko na ito, itinatama ko ang mali naming mga opisyal at iba pa. Pero Kapitan, hindi ka ba takot na sisihin? Bakit ako matatakot? Hindi ba't ako'y may kapangyarihan? Hindi ako pwede dalhin sa korte ng isang alipin. Ang pinaka-importante sa akin ay ang aking konsensya at wala akong pake kung ano ang iniisip ng iba. Oo, Kapitan. Ngunit ang bansa... May responsibilidad ba ako sa bansa? May utang na loob ba ako sa bansa para sa aking posisyon? Hindi po ito importante. Nandyan ka dahil sa Espanya, kaya't mas lalong bigyan mo ng mabuting pantrato ang mga Pilipino para hindi sila magalit sa Espanya. Pinangako ninyo noong dumating kayo dito na mamamahala ng tama at mabuti. Ano pa ba ang aking ginawa? Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang aking trabaho? Kung hindi mo ako maintindihan, ako ba ang sisisihin? Wala po akong sinasabing ganon. Ayaw ko mawala sa Espanya ang bansang sinasakupan nito na puno ng mga taong masunurin at matiisin. Ayaw ko maging masama na tao dahil pagsasamantala ka nila. Ayaw ko rin masabi kailanman na bagaman hindi na ginagawa ang pagbibili ng mga alipin, ay patuloy pa rin ang Espanya sa paggawa nito. Ang Espanya ay hindi kailangang maging mapanili upang maging dakila. Mas dakila pa ito noong wala pa tayong sinasakupan na bansa. Patawad po, Kapitan, pero pinaglalaroan po natin ang kalayaan at buhay ng mga Pilipino. Kapag hindi magbabago ito, ay siguradong maghihimagsig sila sa balang araw. Pinapanigan ko ang mga Pilipino kapag sila'y naapi, kaysa magtugumpay kapanig ng isang bansa na ang hangarin ay ikasasama lamang sa sarili, kahit ang bansang iyon ay Espanya. Alam mo ba kung kailan aalis ang susunod na barkong pang-Koreo? Balita po galing sa Tiani. Tungkol saan? Tungkol po sa mga mahal ninyo. Sino? Sina Huli at Tandanselo po. Anong nangyari sa kanila? Si Tandanselo po ay nawawala. Ano? Kailan pa? Anong nangyayari? Si Huli! Si Huli. Ano? Si Huli po ay patay na. Ano? Anong nangyayari? Bakit? Paano?
Hindi na maaaring ipagpatuloy namin ni Isagani ang relasyong ito. Hindi matatawaran ang pagkakamali niya. Nabilanggo siya. Hindi ko kayong umibig sa isang lalaking mali ang pagkakakilala sa lipunan at sinisisi ng lahat. Ito na ang pagkakataon para mapaibig sa akin si Polita. Polita. Sana ay mapakinggan mo muna ang aking hiling. Ako ay matalino, maliksi, masayahin, at anak ng isang mayaman na mga ngalakal. Mas nakakabuti sa iyo kung ako ang pakasalan mo. Kung sa bagay, mas komportable nga ang magiging buhay ko kung ikaw ang pakakasalan ko. Kalimutan mo na ang indyog si Isagani. Ako na lang ang mahalin mo. Oo, ikaw nga ang mas nababagay sa akin. Si Basilio ay nanatili sa kulungan at tuwing ikatlong araw ay sumasailalim siya sa pagsisiyaya at pagtatanong ng iba't ibang tao. Makaraan ng ilang linggo, buwan ng Abril, napabalitang ikakasal si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez. Pagkaraan ng buwan ng Abril ay tuluyan na naglaho ang mga pangamba at naging abala ang mga tao sa nalalapit na pagdiriwang para sa kasal nila Paulita at Juanito. Basilio, laya ka na. May naghihintay sa'yo sa labas. Sumunod ka sa akin. Hinihintay tayo ni Maestro. Maestro? Sinong maestro? Makikilala mo siya kapag sumama ka sa akin. Narito na po kami, Maestro. Iwan mo muna kami. Ginoong Simon. Mabuti at laya ka na. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Kinalimutan kong sila'y pinaslang, kaya ako'y pinarusahan ng Diyos. Ginoong Simon, nakahanda na akong magiganti at bigyang katarungan ang kanilang pagkamatay. Magaling. Tama yung gagawin mo. Halika, sumunod ka sa akin. Kung pasabog! Tama. Nitroglycerina. Isang malaking kasiyahan ang magaganap. At sa ganap ng alas 9 ng gabi, ay sasabog ang bomba. Boom! Papatayin natin silang lahat? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi. Nagmamalasakit ba sila sa akin? Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Basilio. Hintayin mo ako ng alas 10 sa harapan ng simbahan ng San Sebastian. Tandaan mong sa oras pa lamang na alas 9, dapat ay malayong-malayo ka na sa Kalye Analogue. Naglakad sa ganap na ikapito ng gabi si Basilio at naaalala niya ang biliin sa kanya ni Simon na lumayo siya sa Kalye Analogue kung saan naroon ang dating bahay ni Kapitan Tiago. May magaganap na kasayahan sapagkat doon idaraos ang piging ng kasal ni Polita at Juanito. Nakita ni Basilio na dumating ang karwahe sakay sa na Paulita at Juanito. Dapat ay hindi ako nagkulang sa pagkaiwalang ibinigay ni Simon sa inyo. At wala akong utang na loob sa mga taong narito. Nagpakabuti ako. Ngunit, anong kapalit? Mabuti at mamatay at madurog-durog kayong lahat. Sa eskolta! Magmadali!
Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Kailangan ko makita si Polita sa huling sandali. Gusto mo ba mamatay? Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Makinig ka sa akin. Huwag kang tumuloy. Masasabog ang bahay na yan. Ano? Bitawan mo ko! Mas mabuting umalis na tayo sa lugar na to. Bitawan mo ko! Sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago ay may nakita siyang piraso ng papel. Sino bang hangal ang naisipan paglagay ng papel na ganito rito? Ito'y lagda ng isang palibusterong may 10 taon nang namatay. Pagpatuloy niyo ang kasiyahan. Huwag nating hayaang masira ito ng isang masamang biro. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin. Isang kamay ang mabilis na dumampot sa lampara at agad itong inihagis sa ilog. Tinatangay ng agos at lihim na hindi na mabubunyag. Hindi ba ang kahulugan ng Manny Tesel Pares ay papatayin tayo ng lahat? Magpadali! Itaas ang minsan ng lampara! Nasaan ang lampara? Nandito yung kanina. Sinong kumuha? Ano? May magnanakaw? Guardia Civil! Po, Kapitan General. Sabihan ng lahat ng iyong mga kasama na hanapin ang magnanakaw ng lampara. Magmadali kayo! Masusunod po. Sa isang bayang pinupunit ng pang-aapi, may mga pusong nag-aalab sa paghihimagsik. Sa gitna ng putukan at pagtataksil, isang pangalan ang lilitaw. Si Simon, ang misteryosong mag-aalahas na may lihim na balak para sa bayan. Magsisimula ang isang madugong sagupaan at sa huli, tanging ang anino ng pagkabigo ang mananatili. Dito sila dadaan! Wala nang atrasan! Pero si Simon! Wala nang pero! Kumilos na, mamatay tayo! Handa na tayong sumugod! Sugod! Oy! Sino ang pinuno ninyo? Hindi ko alam. Magsasalita ako, dito ka mamamatay. Ang mga aalahas? Wala na akong pakinabang sa'yo. Dumanak ang dugo. Iilan lang ang nakaligtas. Si Tandang Selo, dating payapa, ngayoy tulisan. Hanggang sa siya'y mismo'y pinaslang ng sariling apo, si Tano. At si Simon, ang utak ng lahat. Hinalughog ang tahanan. Natagpo ang puno ng armas at pulbura. Wala nang ligtas. Ayaw niyang mahuli ng buhay. Ang kanyang sugat, malala. Pero mas malalim ang sugat ng kanyang pagkabigo. Nasa tahanan ni Padre Florentino si Simon. Sugatan ito nang dumating may 2 araw na ang nakalipas at humihingi ng tulong sa pari. Walang pag-aaninlangan itong natanggap ni Padre Florentino. May dala itong maleta, duguan at pagod na pagod. Ang tanging nasa isip ng pari ay wala na ang Kapitan General. Wala na itong padrino kaya tinutugis siya ngayon ng bagong Kapitan General upang makuha ang daladala nitong mga kayamanan. Padre, ipinapatawag raw ko kayo ni Senior Simon. Salamat. Nasa silid ba siya? Opo. May niraramdaman ka, Senior Simon? Wala rin ito. Diyos na mga bagay. Anong ginawa ninyo, Senyor Simon? Wala kayong dapat na ikabahala. Huli na rin naman ang lahat. Huhulihin din naman nila ako. Buhay o patay. Hindi ko ibig mahulog sa kanilang kamay. Makinig kayo, Padre Florentino. Sasabihin ko sa inyo ang aking lihim. Nalalapit na ang taktang oras. May mga pangontra sa lason. Ginoo. Huwag niyo nang sayangin ang inyong oras.
Ayokong mamatay na paon ang aking lihim. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realon. Padre, Handa ka na matagal na akong nagtatago sa dilim. Utos ng Korte Militar ng Espanya. Hinayaan kong lamunin ako Patupad ang ng hatol puot ngayong umaga. at paghihiganti. Sa 30 ng Desyembre, Ginamit ko ang yaman, talino at panlilinlang upang itumba ang mga makapangyarihan. Ngunit sa huli, ako'y nabigo. Wala akong nagawa kundi magdulot ng dugo at pagdurusa. Ang lahat ng ito, Padre, dahil ako si Crisostomo Ibarra. Ang Diyos ay magpapatawad, Ginoo. Sa kabila ng inyong pagkakamali, ay nakikita ang inyong paghihirap. Kung ganoon, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang pamamaraan ninyo. Pag-ibig ang tanging tagapagligtas, Ginoo. Kung ganoon, nagkakamali ako. Consumatum est! Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Paano ka? Tukuan, luhaan, nasaktan, sugat ng kamay. Di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na pilit-dikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-iisa. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. 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 Sa munting palaruan, ang bata ay tumatanda. Nadadapa, nangangapa, nananatiling mag
Nasaan ang mga kabataang handang magpakasakit sa bayan? Nasaan ang kanilang mga pangarap, kasiglahan, alang-alang sa kabutihan ng bayan? Hinihintay namin kayo, kabataan, kayong mga walang bahid ng dungis at karapat-dapat ng isang karangalan. Padre, magtitindi na po ba ng mga lilawan? Tawagin mo ang iba at magdasal. Ha? Opo. Kaawaan, nawa ang taong nagbuyo, sa kanya na maging masama. Manatili ka sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating man ang isang panahon na kailanganin ka sa isang dakilang mitiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos.